Espiritong Banal, noon, ngayon, kailanpaman. Sumaiyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus, noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig, at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya po sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ako po dahil una ko pong beses na magmisa po dito sa inyong kapilya, no? Magpapakilala po ako. Ako po ay si Father John Michael Balansi from the Diocese of Alaminos, Pangasinan. Ako po ay isang student priest sa UST, Central Seminary. At kung minsan po ay tumutulong po ako sa parish at yun nga po, unang beses ko lamang po na mapunta at maimbitahan po dito sa inyong kapilya. Ako po ay nasisiyahan na nakabisita po sa inyong kapilya. Sa araw na ito, sa linggo pong ito ay ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. Marami pong mga kapatid po natin sa ibang pananampalataya na naniniwala din sa ating paniniwala na ito. Iisang Diyos pero tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At sa tingin ko, yung maganda pong pagnilayan at tanungin po natin, ano bang ibig sabihin ng pagiging tatlong persona ng ating Panginoong Diyos? No? Tatlo pong bagay. Unang-una, ang banal na santatlo ay isang katotohanan. It is a truth. At ang katotohanan na ito, hindi po ito galing sa bibig ng mga pari. Hindi po ito dahil sa pag-aaral ng mga obispo at ng mga diakono. No? Hindi po ito produkto ng pagninilay ng mga ordinang tao ng ating simbahan. Kundi ito po ay pinahayag ng ating Panginoon. Kung babalikan po natin yung lumang tipan, no? Andoon po sa aklat ng Genesis, nung nagkaroon po ng paglilikha, ang sabi po ng Diyos ay, let us make man in our image. Hindi po niya sinabi na, I will make man in my image. Doon pa lang ay meron ng pagsasabi sa atin, meron ng sinasabi na hindi lang po mag-isa, kundi tatlo po silang persona sa iisang Diyos. At ganoon din, no? Sa lumang tipan, nakilala po natin na ang Diyos ay siyang lumikha. Sa bagong tipan, nakilala po natin na ang Diyos ay bumaba, nakipamuhay sa atin, nagkatawang tao, at yun po ay walang iba kundi ating Panginoong Hesus. At nung umalis na ating Panginoong Hesus, iniwan po niya at ibinigay po niya ang Diyos Espiritu Santo. Kaya ang banal na santatlo, ito po hindi haka-haka. Hindi po ito opinyon. Ito po ay isang katotohanan na ipinahayag at ipinaalam ng Diyos. The Holy Trinity
The Holy Trinity is a truth, not discovered by man, not revealed by man, but it is revealed and manifested by God Himself. Pangalawa, ang banal na santatlo ay ang ating pagkakakilanlan. It is our identity. Bakit po ito ay ating pagkakakilanlan? Dahil tayo pong lahat ay presume we are all baptized, right? Sino po dito hindi pa nabinyagan? Yung bata po ba nabinyagan na? Nabinyagan na po siya, no? When we were baptized, the Father, or the priest rather, says, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. When you receive the sacrament of confirmation, the same thing, no? Ginagamit din po niya, tinatawag po niya yung tatlong persona. When you receive the sacrament of confession, ganun din po. Through the ministry of the church, through the power of God invested to me, no? Sinasabi po niya, I forgive you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. At ganun din po, kanina, kagagaling po ng patay, the dead person, the soul of this person is commended in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ibig sabihin po nun, sa ating paglalakbay, sa unang hakbang ng ating paglalakbay, tayo na po ay kinilala bilang anak ng Diyos. When we were baptized, I baptize you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. At kapag tayo aalis na po sa mundong ito, the same thing. We are commended in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sa madaling salita, ito po ay ating pagkakakilanlan, no? It is our identity as Christian Catholics. That is why, di po ba ito mapapansin po ninyo, kapag magdadasal tayo, we begin and we close it by saying, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Our friends from religious denominations do not do that, no? Kaya po kung minsan nakakalungkot kapag may mga kakilala po ako, may mga nakakasila po ako, na kapag lumalabas po sila, kumakain sa mamahaling restaurant sa labas, no? Kung minsan nahiya silang mag-sign of the cross, no? Minsan, huwag ka nang magdasal, nakakahiya. O kapag mag-sign of the cross, ganyan na lamang, no? Nagmamadali. Bakit po natin ikinakaya yung ating pagiging Kristiyanong Katoliko? Yan po yung ating pagkakakilanlan. That is our identity. Kayo po makikita po ninyo, when you do the sign of the cross, your friends will say, Kristiyano Katoliko kasi nag-sign of the cross. No? The Holy Trinity is our identity. At pangatlo, ang banal na santatlo ay pagmamahal. The Holy Trinity is love. Bakit po? The Father is not the Son. The Son is not the Holy Spirit. And the Holy Spirit is not the Father. Dahil meron po silang papel na ginagampanan. Meron po silang lugar. Sa banal na santatlo, wala pong nagtataasan. Wala pong pumapapel. Dahil bawat isa sa kanila, alam po nila yung papel na kanilang ginagampanan. Ang Ama ang siyang lumikha. Ang Anak ang siyang nagligtas. At ang Banal na Espiritu ang siyang nagpapabanal. Alam po yun ang tatlong persona. Hindi po ba ganun din po dapat sa pagmamahalan? Iba pa po natin, ganun din po sa magkasintahan sa mag-asawa, sa loob ng pamilya. You should know your role. If you are the father, do your duties as the father. If you are the mother, do your responsibilities as the mother of the family. If you are a child, then you should do your responsibility also as a child. No? So sa pagmamahalan, alam po natin yung papel natin. Alam po natin yung ating gampanin. Ang nag-uugnay, ang siya nag-iisa sa banal na santatlo ay pagmamahal. Kayo mga kapatid, ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos ay nagpapaalala po sa atin ng tatlong bagay. Unang-una, ito po ay katotohanan. Pangalawa, ito po ay ating pagkakakilanlan. At pangatlo, ito po ay pagmamahalan. Ang paanyaya po sa atin, sana masalamin at makita po ito sa ating buhay. Since we are Christian Catholics,
Since we are following the God in three persons, these three characteristics should be seen in our lives, no? Tayo po ba ay namumuhay sa katotohanan? O matagal na po ay namumuhay sa kasinungalingan? No? Baka may mga kasinungalingan na itinatago-tago mo pa. Wala pong sekretong hindi nabubunyag. No? Pangalawa, yung ating pagkakakilanlan. Talaga bang are you proud to tell the world that you are Christian Catholic? That you are following God in three persons? At pangatlo, tayo po ba ay namumuhay sa pagmamahalan? No? Ito po ay ating hilingin sa banal na misa na ito, na sana maisabuhay po natin ang katangian na ito. Namumuhay sa katotohanan, ipinapakita po natin ang ating pagkakakilanlan, at tayo po ay nagmamahalan. Amen.